kasama si Brother Marco Evangelista Apologetica dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Ito po si Brother Angelo Dueñas from the Diocese of Tarlac. Purihin ang Panginoon at nandito pa rin tayo ngayon upang magbahabahagi ng mga totoong aral ng nag-iisa at tunay na simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Marlon Asuelo. At ako naman po si Brother John Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Amen. Amen. Saya kompleto yung mga kasama kong pogi. Siyempre. Yun o. At sa pangalan uli ni Tatang Larry Malyari, no, ang kanyang alaala mananatiling kasama natin. At samahan nga po ninyo kami upang tayo po ay patuloy na lumago at matuto sa ating pananampalataya. Okay? Amen. So, Brother Don Serrada, ang kambal to ni Father Toto Serrada sa Edition of Don Bosco. Shout out, Brother Brother Alvin Asuncion ng Pinagpanaan Talavera, Brother Mario and Sister Analisa Pamintuan Garcia, si kapanalig John Agustin Tiglao, Brother Alvin Asuncion, ayan, Brother Ronald Albano, at marami pa, maya-maya lang po, saka kami magsha-shoutout. So, ang topic natin ngayong hapon, mga kapanalig, is about the Blessed Mother, no? Dahil ang ating pagdiriwang nitong nakaraang araw ay pagtatanghal sa Antipolo, yung tinatawag nating Our Lady of Good Voyage, no? Our Lady of Peace and Good Voyage, Voyage. no? Ina ng mabuting paglalakbay, yan, ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Kasi na-elevate na yung ating simbahan sa Antipolo bilang international shrine. Daigdig na, no? So, dinaluhan ito ng 80 obispo na galing sa buong panig ng Pilipinas. At syempre ang presiding minister ay walang iba kundi ang ating mahal na Papa Nuncio, si Archbishop Charles Brown. At saka syempre nandoon din yung bagong obispo ng Antipolo na galing ng Bataan, si Bishop Santos. So makikita nyo, tuwang-tuwa ang sambayan ng Pilipino, particularly yung mga deboto, no? At dito sa buong Antipolo, nakipag-coordinate, nakipagtulungan ang LGU, ang provincial government. Alam nyo, very overwhelmed talaga. Sobrang love natin si Mama Mary. Yun ang tinatawag Pueblo Amante de Maria, no? Ang Pilipinas ay talagang bayan ni Maria. Yan ang ating itinatanghal, no? Unfortunately, Ayan. of course, hindi naman lahat ay masaya. Meron talagang mga nanggigigil, lalong-lalo na doon sa mga nasa paligid nating sumulpot. Talagang sabi nila, grabe ang mga Katoliko sa kanilang attachment, no? Sa kanilang attachment kay Maria. Ang tawag nila Maria. Now, kaninang umaga or kagabi pa yata madaling araw pa PM yung inaanak ko sa Binyag, tumutugon sa pangalang Rafael Renz Villar Dayaw, isang CPA ito, no? Certified Public Accountant, at ito ay naka-connect sa Amerika, yun ang kanyang opisina, no? So sabi nung inaanak ko, Ninong, ngayon nakita ko sa isang website. Ang website ay gotquestions.org. Ito ay website ng mga Protestante. Yes. At wala naman tayong masasabi dito kundi ang kanilang mga content ay talagang puro tira sa Catholic Church. No? So pinadala sa akin ng inaanak kong si Renz itong kanyang concern. Kasi nagsusuri yung bata eh. Opo. No? Ito yung napakatalinong bata nito. Anak to ni Raquel Villar, na kapatid ni Engineer Alan Villar, na kamag-anak ni Senator Manny Villar. Klaro. Okay. Ngayon, ang laman ng kanyang pinadala sa akin ay nakatawag pansin sa akin, 4 yung pinupunto dito. Unang-una, itong 4 na ito ay pagpapatunay daw na ang Roman Catholic Church, no, ay hindi totoong nag-originate kay Christ. Okay? Number 1, dun sa example,
tungkol kay Mama Mary. Alam mo, ang mga demonyo galit kay Mama Mary. Yes. Oh, yeah. Yes. Kaya number 1 si Mama Number Mary. 1 talaga eh. Number 2, the Lord's Supper. Yung Eucharist, The no? Holy Mass, Okay. oh. Number 3, yung ang Roman Catholic has saints, one Yes. can pray to order to gain a particular blessing. So tayo daw mga Katoliko, dami natin mga santo, pag may mga individual tayong kailangan, katulad halimbawa ng tungkol sa fertility, si Saint Gliana, Beretta Molia, pagdating sa mga ahayop, si Saint Francis of Assisi, Mga nawawala. pagdating sa mga may sakit, si San Pedro, Padre Pio, Padre Pio. etc. Etc. So yun ang tira dito. Number 4, the idea that the Roman bishop is the vicar of Christ, the supreme leader of the Christian church, is utterly foreign to the word of God. Yan ang mga tirada. So, alang-alang dito sa concern ng aking inaanak na si Renz Dayaw, ay pag-uusapan natin to, pero gagawin natin series. Kasi mahaba, kulang oras natin. Kulang, no? oo. So, tututukan muna natin yung number 1. Ang sabi ng number 1, pakibasa mo, Brother Jello. Sabi po dito, most Roman Catholic beliefs and practices regarding Mary are completely absent from the Bible. Ano daw? Wala daw po sa Biblia. no? Completely absent ha? O sige, Mga- tuloy natin yung Okay. ano. Where did those beliefs come from? Oh, saan ang galing? Ayan, sabi nila. So the Roman Catholic view of Mary has far more in common with the Isis mother goddess religion of Egypt than it does with anything taught in the New Testament. Interestingly, the first hints of Catholic Mariology occur in the writings of Origen, Origin. yan, who lived in Alexandria, Egypt, which happened to be the focal point of Isis worship. Ayan. So ito yung number 1 concern ha sa mga kapanalig na nakikinig po. Kasi nire-relate natin yung ating topic doon sa celebration nga ng ating mahal na ina ng Antipolo. Kasi kitang-kita doon yung ating pagmamahal sa nanay ni Jesus. Unang-una, ito ang problema eh. Sabi nitong God Question Vlog, no? Yun daw pong mga practices natin ay yung ating belief sa Catholic Church are completely absent from the Bible. 100% wala sa Bible yan. Yung inyong mga practices, ang inyong paniniwala tungkol kay Mama Mary. Ito yung sinasabi ko kay Brother Marlon kanina habang bumabiyahe kami. Alam mo ito mga protestante gumagawa ng bomba, pero ipapasabog natin sa mukha nila mismo. Ito yung tinatawag na ginisa ka sa sarili mong mantika. Yes. Una, number 1, ha? Sasagutin natin ito ha, punto por punto, sabi nga ni Father Darwin Gitgano, ha? Yun daw ating paniniwala, yung ating mga practices tungkol kay Maria ay wala, absent sa Bible. Sa Bible. Number 1, saka na natin pag-usapan yung mga level. Number 1, dapat nating matandaan na sa lumang tipan pa lang, sa Isaiah chapter 7 verse 14, meron pong maliwanag na prophecy dyan, ang propeta Isaías. Di ba? Anong sabi ng Isaiah 7:14? Meron ba tayong Bible Meron verse po. dyan? Ito po. Brother Albert, pakibasa po. Sinasabi po dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ayun. Banggitin mo, meron ba tinukoy dyan? Sino ba yung tinutukoy dyan, Brother Albert? Walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Yun. Sigurado ka? Kahit Sigurado ka si Maria. Kung makaklaim ka, parang sigurado ka. 100% sure si Bakit? Maria po ito. Bakit? Sapagkat si Maria ay ipinaglihi niya ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay isang birhen. Kung babasahin po natin ang Lucas chapter 1 verse 27, sinasabi po dito, sino ako upang maglihi? Gayong ako ay dalaga. At kung babasahin po natin dito, Lucas chapter 1 verse 27, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose mula sa sambayanan ni David. Ang pangalan ng birhen ay
Maria. Ha? Nasa Bible pala Nasa yan. Bible po. Nasa Ating propesiya ni paniniwala. Propeta Isaias, Yes. naroon na pala yung babaeng ito. Yes. Na ang pangalan, sabi ni San Lucas, ay Maria. Maria. Di ba? Yes. Dugtungan pa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6 bago tayo pumunta sa New Testament. Isaiah chapter 9 verse 6. Meron pa ba kayong ano diyan basa sa Bible? Meron pa Sino po. ba sa inyo dalawang pogi, Brother Marlon and Brother Albert? Pero memorize ko yan, brother eh. Ay, memorize mo? Sabi Ano sa sabi? O sige, Isaiah basahin mo. chapter 9 verse 6. Ang Ano sabi? po dyan, Brother Jello. ipanganganak ang isang lalaki Aha. at tatawaging makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan, at siya'y magkakatawang tao. Oh, sino kaya yun ng Sino anak po na yan? yun? Ah. Well, of course, pagdating sa tanong na yan, ay i-relate natin doon sa kaganapan, kasi propesiya ito, Yes. sa kaganapan doon sa binasa ni Brother Albert, Brother sa aklat Albert, ng Lucas. Lucas. Na, maliwanag doon yon. At hindi natin yan pwedeng pasubalian. Di ba? Now, ito ang pinaka magandang kaugnayan ng dalawang binanggit natin sa aklat ng Isaiah, yung 7:14 at saka Isaiah 9:16. Basahin natin yung Galatia chapter 4 verse 4. Anong sabi, Brother Ang Jello? sabi po dito, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Maliwanag naman pala mula sa lumang tipan sa propesiya ni Propeta Isaias, tapos sino yung nanganak doon, ang sinilang ay sanggol na lalaki na maghahari. Walang iba, sinabi ni San Lucas sa kanyang ebanghelyo, si Maria yung nanganak at yung ipinanganak ay si Jesus ang Emmanuel. Sumasa atin ng Diyos at ito'y mayroong bunga. Ano yung bunga? Binasa ni Brother Jello, Galatia 4:4. Tayo'y magiging mabibilang na anak ng Diyos. Aba, tapos sasabihin nyo wala sa Bible yung Maria. Sasabihin nyo wala sa Bible yung babaeng aming nirerespeto. Kaya ito yung sinasabi natin, literal. Gumawa kayo ng bomba, ipapasabog namin yung bombang yan sa mukha nyo. Kapanalig, no? Sinasabi nga natin dito sa isang site, sa isang website ng Born Again Christian, GotQuestions.org. Mapanganib ito pagka ikaw ay hindi talagang nag-aral. Kasi Oo. dito, maliwanag sinasabi nila, yung ating mga pananampalataya, yung ating belief practices, tungkol kay Mary, completely absent from the Bible. Pero dahil tayo ay nagsusuri, makikita natin sa lumang tipan pa lang, ay pinahayag na ang napakagandang bahagi ng babaeng ito sa plan of salvation. Amen. Sa pagliligtas ng Diyos sa ating mga makasalanan. Sapagkat dito maliwanag na ang babaeng ito na pinili ng Diyos ay maglilihi at ang kanyang ipanganganak hindi ordinaryong bata, kundi sumasa atin ng Diyos, nasa atin ng Diyos, Emmanuel. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At pinagtitibay, sinelyuhan sa Ebanghelyo ni San Lucas kung sino ito. Dito sa unang bahagi ng Lucas chapter 1, di ba? At pinagtibay pa ni Apostol Pablo at ang bunga ng pagkakasakatuparan ng propesiya, ang bunga nito, sabi ng Galatia 4:4, no? Tayo ay mabibilang na mga anak ng Diyos. Alam nyo, kung ang babaeng dinalaw ni San Gabriel Arcangel ay umayaw nung sinabi niya na maglili ka, magbubuntis ka, panganganak mo ang anak ng kataas-taasan. Kung sinabi ni Maria, ayoko, alam niyo po, until now, hindi tayo anak ng Diyos. Amen. Oo. Hindi tayo anak ng Diyos. Correct. Kaya ito pong kabobohan ng mga protestante, no? Ay wag niyong ibato sa amin. Kung hindi niyo alam na si Maria ay wala sa Bible, wag accusation ang gawin niyong tirada, kundi pagtatanong at tuturuan namin kayo. Yes. Ngayon ano ang sabi niyo? Ito daw Catholic Mariology ay nangyari sa sulat ni Origen. Si Origen isang eretiko to Oo. Nakasunod to ni Arian Mali! Bakit? Sapagkat ang
Mariology, binanggit na namin kanina, dun pa sa Isaias nandun na eh. Nandun na. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Mariology, Brother Angelo? Ang ibig sabihin ng Ito Mariology? yung pag-aaral no sa ating Inang Maria. Yan, Na kung di ba? saan na pinalalim natin yung ating relasyon sa ina ng Panginoon. Yun. Actually, Brother Marco, nais ko lang susugan yung sinabi mo dun sa Isaías. Mm-mm. Actually, may mas nauna pa sa Isaías eh. Sa propesya patungkol sa ating Inang Maria. Even the Genesis itself, sa unang aklat ng Bible, nandoon na si Mama Mary. 3:15. 3:15. At sa Revelations, binigyan ng revelasyon kung sino yung babaeng dudurog sa ulo ng demonyo. Nangahas. Nangahas, Oo. no? At ang babaeng ito ay nakita sa langit. Nakita sa langit at ito'y nararamtan ng araw, no? Sa kanyang paa ay nakatungtong sa buwan at ang babaeng ito ay manganganak ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghahari. At sino po 'yon? Walang iba kundi sa Lucas. Yan, di ba? So kung titingnan natin yung sinabi ni Brother Jello, Genesis chapter 3 verse 15, mismong Diyos ang nag-reveal Opo. na merong dudurog sa ulo ni Satanas. At ito ay in-identify ni San Juan sa Revelation chapter 12. At pinagtibay ang mga pangalan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kaya itong gotquestion.org na website, itong inyong mga sinusulat na ang Mariology nangyari sa writing ni Origen, kailan lang ba sumulpot si Origen? Oo. Kailan lang? So, nakakatawa kayo na mga protestanteng panay ang atake sa amin, pero hindi nyo muna pinag-aaralan yun talagang practices namin. Di ba? Ang mahirap sa mga protestante, atake ng atake, but the truth, hindi nila inaaral kung ano talaga yung practice, yung belief ng ating simbahan. Tingnan ninyo sa isang bahagi pa nitong pinadala ng inaanak kong si Rafael Renz Villar Dayaw. Sabi dito, on the contrary, even a cursory reading of the New Testament will reveal that the Catholic Church does not have its origin in the teachings of Jesus or his apostles. In the New Testament, there is no mention of the papacy. Pag-aaralan natin yan kasi series ito eh. Opo. Ito, worship, adoration of Mary. Mary. Oh, Brother Marlon Asuelo. Oo. Sinasamba mo pala yung Mariang yan eh. Ano bang pwede natin ipaliwanag sa mga attacker natin na ito? Pakipaliwanag mo. Sige, bago tayo siguro pumunta diyan sa discussion, lahat ng pag-aaral nagsisimula sa definition of terms. Okay. So, ano ang pag-uusapan natin? Ang sa paniniwala nating Katoliko at sa pag-aaral natin, meron tayong 4 na antas ng pagbibigay galang or pagpaparangal. Ang tawag natin yan sa 4 na yan, actually, 3 na nga lang. Una is dulya, no? Dulya. Ang dulya is an act of respect and veneration given to all saints in heaven, o isang pagkilala at paggalang sa mga santong namuhay sa kagustuhan ng Diyos. Idagdag ko dyan, sinabi ko na 4 kasi ang protodulya, meron pa tayong tawag sa pagbibigay respeto kay San Jose. Meron tayo dyan, being the foster father of Jesus and the spouse of the Blessed Virgin Mary. Ang pangatlo natin is hyperdulya. Ang tawag sa mataas na respeto sa ina ng Diyos. Ito ang veneration given to, of course, walang iba kundi the Blessed Virgin Mary. At ang pang-apat ay latria. Ito ang tawag sa paraan ng paggalang sa natatanging sinasamba nating mga Katoliko. Ito yung act of adoration of worship due to God. Ano yung God natin? Holy Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit alone. So, by definition, may thin line between worship and veneration. Ang problema sa mga kaibayo natin is that ang pagtingin nila sa ating veneration dahil sobra daw ay pagsamba na. Yun ang malungkot. Okay. Para mas maintindihan natin, pinaliwanag ni Brother Marlon, mga kapanalig, yung 4 na yun. level Lo. ng pagsamba. Kasi po, sa Catholic theology, sa mga matatalino, alam yan eh. Alam. Pag sinabing sinasamba,
kahit si Ray Valera kumanta ng sinasamba kita, higit sa iyong akalang iniibig lang kita. Tanong, Oh. yung bang minamahal niyang babae na ginamitan niya ng terminong sinasamba, ay sinamba niya bilang Diyos? O sinamba niya dahil iniibig niya? Abay, pag inaway nyo kami sa term na pagsamba, awayin nyo rin si Ray Valera. Tama ba ako, Ray Valera kumanta nun? O si Basil Si Ray Valdez? Valera. Okay, Ray Valera. Ngayon, sa atin, sa Catholic Church, yung apat na kategorya ng pagsamba, no? Yung latria, pag sinabi mong latria, ito ay due to God alone. God alone. Wala tayong ibang pinatutungkulan nito. Pag sinabi kong sinasamba ko si Jello, sinasamba ko siya sa level niya bilang inaanak ko, bilang kasama ko, bilang brother ko, di ba? Bilang benefactor, bilang sponsor, bilang taga-libre sa ramen. Hindi ko siya sinasamba dahil Diyos siya. Angelo siya. Oo, No. oo. Di ba? Pag sinabing sinasamba, sa Katoliko po, mayroong iba't ibang mga kahulugan yan. Yes. No? Now, ano ang binibigay namin kay Mama Mary? Yes, we worship Mary. Pero anong kategorya? Yeah. Yun po yung hyperdulya. Dulya. No? Tandaan niyo yan. At yung mga santo, yung mga anghel, yung mga banal na bagay sa amin, yung mga icon, yung mga relics, ang tawag po namin dyan ay Dulya. Dulya, di ba? Latria para sa Diyos lang, hyperdulya kay Mama Mary, Mama Mary. at dulya para sa mga banal. Actually, Brother Anong- Marco, yung sinasabi natin sa dulya, no? Actually, wala yan eh. Yung latria sa Diyos lang eh. Latria. Yung dulya, hyperdulya, protodulya, ang tawag sa English term dyan, veneration. Veneration. Paggalang lang, Yes. hindi pagsamba. Correct. Oh, para susugan natin yung sinasabi mo veneration. Ha? Kasi sa Tagalog, pag sinabing pagsamba, yun na eh. Oh. Pero sa English, maraming ibig sabihin, Ibig sabihin. yung worship, no? Oo. Para makumpirma natin yan na ang binibigay natin kay Mama Mary is only a veneration, Veneration. Oh. paggalang. Paggalang. Kunin natin yung official teaching of the Yes. Catholic Church. Opo. Catechism of the Catholic Church number 971. Anong Ito sabi? po ang sinasabi, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Ang pamimintuho ng iglesia sa kabanal-banalang birhen ay isang likas na sangkap ng pananabahang Kristiyano. Ang kabanal-banalang birhen ay tama lamang na iginalang ng iglesia sa isang natatanging paraan ng pamimintuho. Taga lang. Ano yung pamimintuho? Tagalog yan eh. Ang ibig sabihin ng pamimintuho, debosyon. Debosyon. Yung paggalang, hindi ho pagsamba. Tuloy mo, Brother Jay. Ayan. So, sa katunayan, mula pa noong una, Pinarangalan. pinarangalan na ng ang mahal na birhen sa taguring ina ng Diyos. At sa ilalim ng taguring ito ay dumudulog ang mga binyagan. Nagsusumamo sa kanilang mga panganib at pangangailangan ang pamimintuhong ito. Bagamat pambihira, ay sadyang naiiba sa pagsambang inuukol sa berbong nagkatawang tao, tulad din ng sa Ama at sa Espiritu Santo. Subalit ito ay may natatanging bisa. Bibigyan din ko lang po yung binasa ni Brother Jello dito po sa aming official teaching. Catechism of the Catholic Church. Ha? Ibig sabihin to, umiiral to sa Universal Church, sa simbahan sa buong daigdig, 971. Number 971, anong sabi? Ang pamimintuho, ang respeto, ang debosyon kay Maria, bagamat ito'y pambihira, no? Ay sadyang naiiba sa pagsamba na inuukol sa berbo na nagkatawang tao at gayon din sa Ama at sa Espiritu Santo. Abay, klarong-klaro po yun. Hindi po namin sinasamba si Mama Mary katulad po ng tirada nitong gotquestions.org na website ng mga burn against Christians. Inaanak ko, Rafael Renz Dayaw. Ito ang ating bibigyang linaw. Kailanman ang akusasyon na si Maria ay sinasamba sa level ng latria, sa level ng pagka-Diyos, mali. Kasi hindi tinuturo yan ng simbahang Katoliko. At ang mga nagsasabi lang yan, yung mga bobo. Ha?
At ngayon, pag naniwala ka sa bobo, ikaw ang tanga. Oo. Kasi ang bobo, ang magiging effect niyan, makinig ka sa bobo, katangahan nyo, magiging tanga ka. Di ba? Kaya pag naniwala ka dito sa organization na ito, gotquestion.org website, kawawa, ikaw ang pinakakawawa na nilalang sa buong mundo. Dahil ang gumagawa ng artikulo dito, mga bobo, at ang maniniwala dito, ulit-ulitin ko, mga tanga. Ayan. Oh. Oo. Ayan, no? So, tama po yun. Yeah. Meron, nagugulat ka ako eh. Oh, pero sa totoo lang, mga kapanalig, no, kung papansin ninyo, sa totoo lang, eto, kaya hindi nila magets yung worship, no, yung tunay na pagsamba. Sa totoo lang, wala kasi silang tunay na pagsamba. Oo. Pwede. Oo. Wala silang tunay na pagsimba. Yung sinasabi nilang worship fellowship. Fellowship. Ayan. Kantahan. Yung taas-taas ang kamay, no? Ah. Tapos abot ng mga sobre. Ah. Hindi po yun ang tunay na worship. Actually, dito mo makikita yung kababawan nila, no? Sa Yan. pag-intindi sa banal na kasulatan. Bakit? Kasi ang tunay na worship nasa Old Testament, kung makikita mo, yung pag-aalay ng dugo ng hayop sa harapan ng altar. Kaya nga naman tayong mga Katoliko, hanggang ngayon, nandyan yung worship na pag-aalay ng dugo sa harapan ng altar sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Yan yung ating susunod na topic, yung Last Supper, being Yo. consumption of the bread and body. Babalik ako panalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan apologetika sa loob ng 17 taon. Diyos, binigyan po Yes, tayo ma'am. ng pagkilala noong nakaraang anchors meeting namin. yes. Pagkilala mula po Yes. sa ating management. Salamat kay Father Anton Pascual. Salamat po kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations, at sa ating station manager kay Madam Risa Mendoza. Of course, kasama ko po sa hapon na to sa kabilang pakpak natin, no? Hindi tayo makakalipad pag wala po ang napakagandang si Binibining Cheska Valera. Yun eh. Yan, Yun eh. ha? Yan ng ating Yan yung bago production natin assistant. pakpak. Oo. Alam ko mukhang susunod na tong isa sa mga mabigat na dito. Mabigat? Pag naupo dyan, sigurado kasunod na yun. Oo, malamang. At saka siyempre yung ating magandang lalaking Pogi. Oh, yan. engineer, technician Yan. natin, si Brother Edgar Bernardo. Yun. Salamat. Mga tikas ng mga taga Veritas. Ha? Maganda, pogi. Para lang sa mga Pangulo, Vice President. Diba? Malamang yung 17 magdodoble. Amen. Okay, salamat po sa Diyos. Of course, ang inyong lingkod, Brother Marco Evangelista, sa 17 years. Ako po ang aking, ito po yung ating program. At yung yumao nating si Tatang Larry, 16 years kong kasama. Mahihinang klase. Bumigay sila. 16 years lang. Tatang Larry nangyari. May you rest in peace. Of course, yung aking mahal na inaanak dito, si Brother Angelo Dueñas from the Diocese of Tarlac. Na hanggang ngayon, wala pang obispo. Namatay, si Bishop Opo. Macaraeg. Oo. At syempre, yung mahal nating kaibigan, Brother Marlon Asuelo, matagal ko ng partner din. At syempre, si Brother John Albert Gales, mula sa Diocese of Imus, Cavite. Amen. Ito naman, bata ng pinsan ko to, ni Bishop Ray Evangelista. Ayun. Ayan. Oh. Siyempre, Pogi din di yun. natin palalagpasin ng araw na to, babati tayo ng isang maligayang kaarawan sa Lodi natin sa Tarlac Diocese, ang ating minamahal Reverend Father Randy Salunga. Pura paroko ng Parokya del Espiritu Santo. yan. Happy birthday po, Father Randy. Dalangin namin ang mabuti mong kalusugan, patuloy na paglilingkod at maalab na bukasyon sa iyong pagkapari. Oh, welcome daw tayo doon, ha? Anytime. Pwede tayong mag-stay doon, mag-retreat. Oo. No? At saka yun. hindi, maganda na yung pinatayo niyang Divine Mercy, doon. napakalaki. Deboto At saka yan. masarap dumalaw kay Father Randy kasi may very generous, napaka bongacious maghanda. Yan. Siyempre, parinig na agad. Schedule natin yan. Siyempre, bukod kay Father Randy Salunga, shout out din kay Father Randy Mignon. Randy Mignon. At saka kay Yan. tatay natin, Oh, si Father Nick Rodriguez. 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 Oh. Yan naman ang promoter ng Divine Divine Mercy sa Mercy. buong Pilipinas. Okay? Amen. So, marami pa tayong gustong batiin, pero of course, ang oras natin napaka-igsi, Limitado. limitado. Kaya pupunta ulit tayo sa ating pagtalakay dito sa request ng inaanak ko, si Rafael Renz Villar Dayaw. Kasi concerned talaga siya dahil maraming mga nababasa dito sa isang website ng Born Against Christian Christian. na mali-mali, puro palpak, no? Akalain mo
mo sabihin, yun daw ating paniniwala kay Mama Mary ay completely absent sa Bible? Hindi ba kayo nagbabasa ng lumang tipan? Hindi ba kayo nagbabasa ng Ebanghelyo ni Lucas? Hindi ba kayo tumitingin sa Genesis? Hindi ba kayo sumilip sa Revelation? Anong Bible ang ginagamit ninyo? Putol-putol, kat-kat. Baka kasi mamaga yung mata nila pag binasa nila yung Gospel Oo, of kasi St. nga, ang Luke, eh. demonyo takot kay Mama Mary. Mama Mary. Tandaan niyo yan. Yun But nga. bago nga pala ako dumiretso sa topic, Opo. maraming salamat po sa ating tagapagtaguyod, Brother Arnel Borromeo and family. Thank you, Brother Arnel, sa patuloy na support. Kay Sister Purissima and Sister Tita Arsiaga. Nariyan na Sister Purissima sa Italy. I hope na nawala na yung iyong ano tawag doon, jet lag, no? Kasi malayo yung biyahe. Maraming salamat po. Nagkita tayo dito sa Pilipinas at ini-invite niya ako sa Italy sa ibang buwan, ibang panahon. We are planning to go there sa August kasama si Engineer Alan Villar at yung kaibigan ko na naka-base sa Australia, si Brother Ferdinand Marlo Lopez. So Yun. magkita-kita tayo sa Italy para makapasyal naman dyan sa Vatican, ano? Kumain ng spaghetti. Kakain lang naman ako ng pizza doon, eh. Pizza pie. At siyempre, salamat ng marami sa mahal nating kaibigan at tagapagtaguyod. Number 1, si Kapitana Evelyn Tan Arago and Yan. family, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Maraming salamat po sa iyong unselfish support para sa mga mission. Ang dami kong apostolate na gagawin ngayon, lalo na maglilenten. Opo, Siyempre kay Major Carmelo Cortez, dyan po sa iyong grupo, nabibigyan ko ng recollection sa Pulilan, Bulacan. And of course, marami pa, si Father Robert de la Cruz ng Baluarte, kay Father Cedric Calderon ng Chancellor ng Diocese of Cabanatuan. Marami pang nag-invite sa atin. Si Father Randy Minyon. Pinapatawag ka rin sa Romblon, brother. Oo nga. Kaso, medyo talagang pagka malayo masyado, nahirapan din tayo. But anyway, ganun talaga. Let us, magkaroon tayo ng pagsisikap na makahayo, makapaglingkod. Okay? Amen. So, salamat din pala kay Master Jaime Ignes kasi in-invite ako sa isang competition sa Muay Thai, Thailand, nitong Thailand March. mismo. 2 linggo kaming mag-stay sa Thailand. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Hindi naman ako Muay Thai artist. Pero invited tayo. Salamat kay Master Jaime Ignes, no? Sa ating sa iyong pag-imbita going to Thailand sa March. Maawan Diyos. Maawan Okay. Diyos, oo. So balikan na natin itong ating topic, mga kapanalig. Ulitin ko. Sinabi po ng God Questions website, ito po'y gawa ng mga protestante na ang ating mahal na Inang Maria, ang ating paniniwala sa kanya, completely absent sa Bible, kung saan po ipinamukha na natin sa kanila, katawa-tawa sila dahil mula pa sa gospel, or rather mula pa sa propesiya, no? Ni Propeta Isaias. Isa pa lang yan, ha? Hindi pa natin nilalungkat yung iba. At dun sa Genesis, mismong ang Ama nag-declare. Ang Ama ang tinutukoy natin doon. Tama. At sa Revelation, pinakita maliwanag ni San Juan, Ebanghilista, kung sino yung babaeng nanaramtan ng araw na katungtong sa buwan, mayroon 12 koronang bituin. Between. Di ba? Oo. Eto ang Petmalu. Ano ba ang sabi ng nanay ni San Juan Bautista? Nung siya'y dinalaw nitong babaeng ito na pinagpala sa babaeng lahat. Anong sabi, Brother Albert? Ang sabi ni Saint Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ang Panginoon pala, hindi pala Diyos eh. Di ba sabi ng Catholic, ina ng Diyos? Bakit sinabi ni Santa Elizabeth, Panginoon? Paano natin explain yung Panginoon at saka yung Diyos? Okay. So sabi po dito, yung sinasabi po dito, kapag ka sinabing Panginoon, ito ay tumutukoy sa Diyos, no? Kung isasalin po natin yung salitang Lord, it means Adonai. No, hindi po Adoni. Kasi ang ginamit ni Saint Elizabeth sa Original. sa original context ng Greek, Manuscript. no? Adonai, hindi naman po Adoni. Adoni. Kasi pag sinabi nating Adoni, ibig sabihin, mababang uri ng Panginoon, no? Nung sinabi ni Saint Elizabeth, ibig sabihin, tumutukoy po ito sa Diyos, no? Ayun. At Kasi sino yung Diyos? Sino yung Diyos, Brother Albert? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ikalawang persona ng Diyos na nagkatawang tao. Yun, maliwanag. Na nung panahon na yun, nasa sinapupunan pa lang ni Yes. Maria, ang Oo. ating mahal na Alam ina. na- Ngayon, Ano para si mapagtibay Elizabeth? natin na ang tinutukoy doon na Adonai, no, ay walang iba
kundi yung nasa sinapupunan ng ating mahal na Mahal na Inang ina. Maria. 'Di ba makikita natin yung pagdalaw ni Mama Mary Opo. kay Elizabeth? Yes. 'Di ba? At sabi dito, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Verse 43, chapter 1, St. Luke, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ayun. So meaning to say, yung tinutukoy na Panginoon ni Elizabeth na nanay ni San Juan Bautista ay walang iba kundi yung sanggol na nasa sinapupunan ng pinsan niyang si Maria. Yan. Kaya yung Adonai, God, ay yung nasa tiyan ni Mary. Mary. Meaning to say, ang nasa tiyan ni Mary ay totoong tao dahil nagkatawang tao, sabi ng John chapter 1 verse 1, verse 14, at ito ay totoo, tunay na Diyos. Pero ang tanong dyan, Brother Marco, paano naman nalaman ni Elizabeth na Diyos ang dinadala ng ating Inang Maria? Alam niyo po, hindi tayo malilito eh. At hindi mawawalan ng pagkilala si Elizabeth at si Mama Mary sa sinapupunan niya. Bakit? Kasi dala nila at kasama nila ang Espiritu Santo ng katotohanan na maghahayag po sa dinadalang tao ng Inang Maria. Yan. Oh. So dito Brother Marco, mga kapanalig at mga kapatid, dito natin patutunayan, pupunta tayo dun sa katanungan nila, Brother Marco. Bakit nga daw ba natin binibigyan ng ganong halaga at pagpaparangal ang ating mahal na Inang Maria? Samantalang kasi ang tingin ng mga kaibayo natin hindi na siya part ng ating process of salvation. So para sa kanila hindi na siya deserving na dapat bibigyan pa natin ng parangal. Kaya sila nagtatanong. Actually, yan yung katanghan Yun. Oo, ng mga protestante. Paano hindi siya magiging sakop sa plan of salvation? Yung Magnificat niya nga, yung piyat nga niya doon nga nagkaroon ng kumpirmasyon na ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak na isusugo, sabi ng Galatia 4:4, ay isisilang ng babae. Exactly. Di ba? Meaning to say, yung plan of salvation, naka-integrate si Mama Mary doon, hindi mo pwedeng i-chapwera doon. Oo, Diba? tama. Hindi pwedeng alisin doon. Pangalawa, eto po mga kapanalig, pinaka-pet malu. Hindi natin pwedeng hindi parangalan si Mama Mary. Bakit ang tilaw pinaparangalan natin? Una, ang unang nagparangal sa kanya, pag binasa nyo ang Lucas, ay walang iba kundi ang Diyos. Yes. Sa pamamagitan ni Arkanghel Gabriel. Bumaba si Arkanghel Gabriel nung ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth at sinabi sa babaeng si Maria na, Magalak ka. di ba? Magalak ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Yes. Hail, full of grace, the Lord is with with you. you. Kaya tayo naniniwala na si Mama Mary walang kasalanan. Bakit? Kasi nga sinabi ng Arkanghel, full of grace. Kalugod-lugod. Parang sa parking lang yan Pag sinabing full parking, wala ka Wala ng na. space. Oo, Di ba? oo. Puno. Si Mama Mary sinabi ng anghel, Puno ng full grasya. of grace. Pudo-pudo. Ang problema sa mga protestante, FOOL. Dadagdag pa natin, Brother Marco, di ba? Di ba nga yung sinasabi, ikaw ang natatangi sa lahat. Ikaw ang babaeng natatangi sa lahat. Bukod kang pinagpala. Bukod kang pinagpala. So tinagalog natin yung Ay, sinabi. di, sabihin natin yung eksaktong salita sa Grego. Oo. Anong sabi sa Grego para mas maintindihan? Chaire kecharitumene hokurius metaso. Pag ginamit yung term sa Greek na kecharitumene, ayan ay very passive, hindi po salin ng angkop kung ano yung pinakamagandang salin. Kaya sa English, yung kecharitumene, ginamit na term ay full. Full of Sa grace. Tagalog, di ba? Sa Tagalog, Nag-uumapaw. napupuno ka ng Napupuno. grasya. Di ba? Napupuno ka ng grasya. Kasi walang exact translation yung kecharitumene. Yes. Yan si Maria. Now, kung siya ay ganyan,
anong parangal ang dapat nating ibigay sa kanya? Well, of course, yung parangal na ibinigay mismo ng Diyos. Just imagine, inutusan yung anghel, bumaba sa lupa para lang sabihin, Hail! At ang hail ay pagtukoy sa isang royalty. Hail, full of grace, the Lord is with you. Agi na po tayo ng ating palatuntunan na apologetica. Okay, mga kapanalig, pinag-aaralan po natin ang tungkol sa mahal na Inang Maria. Kasi nga, uulit-ulitin ko sa last part, ang atake ng mga protestante, si Mama Mary daw completely absent from the Bible. Ito po'y malaking sampal sa kanila. Kasi marami tayo mga passages sa sinabi. Ngayon, si Mama Mary tinatawag nating Mother of God. Di ba sinabi ni Brother Albert, si Mama Mary binanggit ni Santa Elizabeth, sino ko pandalawin na ng ina ng aking Panginoon? Yung Panginoon na ginamit dyan, hindi po sa Tagalog na Panginoon, kundi pag kinuha natin sa Grekong original na ginamit sa manuscript, ito po'y Adonai, ibig sabihin God. Ngayon, ano ang ebidensya na si Mama Mary ang dinadala niya ay tunay na tao at tunay na Diyos? Walang duda na tunay na tao kasi nga, nagkatawang tao. Di ba sabi sa John 1:14, nagkatawang tao. Ito ang sabi ng Colosas chapter 1 verse 19. Pakibasa, Brother Jello. Ito po. Colosas 1:19. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Tuloy mo, Colosas 2:9 naman. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Tatanungin ko kayo. Ang sabi dito, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Tanong, ano bang kalikasan ng Diyos? Pagiging banal. Banal. Hindi, ang kalikasan niya pagiging Diyos. Diyos mismo. Ano sabi ng Kolosas? Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Eh di Diyos si Jesus. Sabi pa ng 1:19, pinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan Ay manatili sa anak. So meaning to say, during the pregnancy of Mama Mary, ang nasa tiyan ni Mama Mary Ay Diyos. totoong tao, totoong Diyos. Diyos. Kaya meron siyang dalawang kalikasan. Divine and human. So, anong problema ninyo? Lahat nasa Bible. Alam niyo kung anong problema ng mga protestante? Hindi kayo kasi nag-aaral mabuti, selective kayo. Yun. Just to, alam mo na, preserve yung kanilang mga grupo, yung kanilang mga sekta. Kasi, pagka sila'y umayon sa totoong aral ng Biblia, patay ang kita. Hihina ang negosyo. Yun kasi ang masakit lagi, Brother Marco, mga kapanalig. Ang oversimplification of their own interpretation, yun lang ang kanilang pinananaig, hindi ang malalim na pag-aaral. Dito lang ang pagsasabi nila na si Mama Mary wala sa Biblia, hindi ko alam kung anong Biblia yung kanilang binabasa. Baka Biblia ni Mormon. Ayun. Pwede. So, Kasi pag nagbasa sila ng Quran in fairness No. sa Quran ang liwanag na binibigay galang yung 25 times si binanggit Mariam. doon. Si Mariam, di ba? Brother Jello, bakit binibigyan natin ng parangal? Parangal, Itong, magalang. BBM natin. BBM. Opo, We love BBM. BBM. Villa BBM. Blessed Virgin Virgin Mary. Ah. Una sa lahat, mga kapanalig, kaya natin binibigyan ng parangal ang ating Inang Maria sapagkat tinuturing natin siyang ina. Yes. Na sa totoo lang, hindi matawag ng ibang sekta, ng mga demonyo, ng mga kulto, ang Inang Maria bilang ina. Kung ina natin ang Inang Maria, marapat na siya igalang. Very Igalang. simple. No? Very simple. Bakit very simple? Sapagkat turo ni Jesus, igalang ang ama at ina. Kung hindi mo ginagalang ang Inang Maria, ibig sabihin, hindi mo siya tinuturing na ina at ibig sabihin, hindi ka rin sumusunod sa utos ni Jesus nang sabihin niya nung bago siya malagutan ng ngininga na gawin natin bilang mga alagad ni Jesus ang ituring nating ina, ang kanyang ina. Yan, yung sinabi ni Brother Jello na tayo tumuturing ng ina kay Mama Mary na ina ni Jesus. Nasa official teaching natin yan. Number 967, Brother Albert, pakibasa mo. Catechism of the Catholic Church, number 967. At ito po ang sinasabi sa ating katisismo, dahil sa kanyang lubusang pagsunod sa kalooban ng Ama, sa gawang pagtubos ng kanyang anak, sa lahat ng ganyak ng Espiritu Santo, ang Birheng Maria ay para sa Iglesia isang huwaran ng pananampalataya at pag-ibig. Kaya siya ay kaanib ng katangi-tangi ng Iglesia.
967 yung binasa mo? Number 967, ang Yes, liwanag, po. di ba? Opo. Si Mama Mary ay ina ng iglesia. Ina ng Santa Iglesia, hindi iglesia ni Manalo ha. Iglesia Katolika, di ba? Sapagkat ito tinatawag na dahil sa kanyang lubusang pagsunod. Kasi si Mama Mary, ina natin sa grasya. Yes. Kaya nga siya ay full of grace. Now, bakit natin until now, sabi ni Brother Marlon kanina, bakit until now, malaking talaisipan sa mga protestante na binibigyan natin ng pagparangal, ng pamimintuho. Ang babaeng ito, ang tagal-tagal ng panahon nito. Tapos na yung pagliligtas, napako na sa krus si Jesus, umakyat na sa langit eh. Baka nakalimutan na naman nila, basahin, selective nga kasi sila. Itong nakasulat sa Lucas chapter 1 verse 47. Simulan na lang natin ng 47, paigsain na natin. Sabi niya, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng kanyang sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Yes. Anong sabi? Lahat daw ng salinlahi, unless Mapalad. ang lahi ninyo ay lahi ni Satanas, unless ang lahi ninyo ay lahi ng mga tsonggo, hindi nga ninyo tatawaging blessed si Mama Mary. Pero as long na ikaw ay nasa lahi ng mga matino, lahi ka ni Jesus, ikaw ay magsasabi kay Mary katulad ni Archangel Gabriel, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Sinabi rin ng nanay ni Juan Bautista, si Santa Elizabeth. At hindi lang po yan na simpleng parangal, no? Actually, Brother Marco, very common sense ito, no? Kasi yung mga nagcha-champion sa mga atleta, no? Yan ka na naman O, yung yan, common o, sense. yan, Wala o. nga silang common sense eh. Anong sabi? Aralan natin. O yan, no? O, di ba sa mga nagcha-champion, example, si Manny Pacquiao, no? Nagcha-champion, binibigyan ng parangal, no? O, bakit mas sigit dapat na parangalan itong Inang Maria sapagkat walang hihigit sa karangalan niya? Bakit? Sapagkat siya po ang naging ina ng Diyos. Sa dami-dami ng tao, siya ang naging ina ng Diyos. Kaya nga ang sabi po dito po sa banal na kasulatan sa Roma chapter 13 verse 7, tama bang parangalan natin ang mga dapat parangalan? Ang sabi po dito, igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Yun. Parangalan ninyo ang dapat Parangalan. parangalan. Ngayon, si Mama Mary ba deserving na parangalan? Of course. Of course. Kasi nga, ang Arkanghel Gabriel ang inutusan eh. Sino ba tayo? Kung tayo kukumpara sa anghel, sino ba tayo? Mukha lang tayong anghel. Pero sa pagiging kabanalan, wala tayo sa kalingkingan, di ba? Just imagine, bumaba sa lupa, at ito po, mga kapanalig, ito yung mabigat eh. Hindi natin to kwentong barbero. Hindi to gawa ng mga kung sinong author. Ito mismo, yung Bible na source ng faith ng mga protestante. Tapos ngayon aatake kayo, wala daw completely absent sa Bible yung mga belief natin sa Roman Catholic Church tungkol kay Mama Mary, kinumpara pa kay Isis, Mother Goddess, sa religion ng Ehipto. At ang nagsimula ng Mariology, si Origen, lahat ng sinulat nyo dito sa inyong website, palpak. Nagbumirang. Kaya nga sabi ko, yung bombang ginawa nyo, ibubomba namin sa mukha ninyo. Di ba? Unang-una sa lahat, yung Isis Mother, tingnan ninyo kung anong history nun. Yung Isis Mother, yung goddess ng Egypt, ay katha, myth, Yun, kathang Hindi isip. totoo. Walang totoong kaganapan. Si Mary ba, myth? Hindi Si Mary ba'y kathang isip? Hindi nasa Bible eh. Oh. Kaya nagtataka ako, yung sinasabi nyong statement nyo, kinokontra din, kinakain din ninyo. Para kayong baboy. Yung mga isinuka, kinakain din ninyo. Kaya nga Brother Marco, 'di ba, sabi nila hindi na kailangan si Mama Mary. Nakakaya naman sa kanila. Bakit? Kasi ang Diyos nga kinailangan si Mama Mary para isilang si Jesus. Amen. Tapos Exactly. sila pa kaya Galasa lang. Balikan lang din natin yung Galasa 4:4. Dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang bugtong na anak, sinilang ng babae. Kaya tama yung punto mo. Ha? Nakakaya nga naman sa kanila. Di wow. Kaya nga, balikan lang natin yung sinabi mo kanina, yung Magnificat.
Kung hindi dahil sa pagtanggap ng ating mahal na inang Birhen doon sa Annunciation. Annunciation, wala tayong salvation. Amen. Iyon lang ang pinag-uusapan natin, ganun kasimple. So ngayon, nandito na tayo ngayon. Dahil nandito ka na ngayon, ang pinag-usapan na salvation, wala na yon kasi tapos na yung kailangan mo. Ano yun? Gamitan? Di ba? Bakit ibig mo sabihin ng Diyos manggagamit? Oo. At saka Brother Marlon, di ba pwede naman na one click na lang ng Diyos, bababa na lang siya, hindi na siya hindi na siya dadaan kay hindi Mama na, Mary. oo. Di ba? Oo. Hindi na siya dapat kailangan. Pero ginawa niya pa rin yung dumaan kay Mama Mary. proseso. Yung Exactly. proseso. Dinaan niya yung Kaya nga itong babaeng ito, si Mama Mary, ay inihanda talaga ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng meron siyang kontaminasyon ng kasalanan. Yes. Dahil ang isisilang niya ay walang bahid Walang kasalanan. bahid. Sabi nga kung ano ang puno, siya Siyang rin ang bunga. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapanalig, bakit po sa loob ng Roman Catholic Church ay masyado ang ating attachment kay Mama Mary? Kasi po, yun ang ating nakita sa tagpo ng Annunciation. Ganun siya kadakila. At doon sa Genesis 3:15, pinakita sa atin na kinakailangan magmula tayo sa binhi ng babaeng ito na dudurog sa ulo ni Satanas, sa ulo ng dambuhalang dragon o ng matandang ahas. At higit sa lahat, mga kapanalig, bakit sobra yung attachment natin? Kasi naniniwala tayo to Jesus through Mary. at Jesum per Mariam. Mariam. At ito po hinango naman natin sa Bible din. Sa John chapter 2, yung wedding at Nakana. Nagkaroon ng first miracle of Jesus dahil po sa intervention ni Mama Mary because of her intercession. Nagkaroon ng malaking problema yung wedding, pero it's because of the intercession of the Blessed Mother. Anak, wala na silang alak. Nagkaroon ng first miracle si Jesus kahit hindi pa panahon. Yes. Hindi pa ito ang panahon ko, Oo, di ba? Sabi may niya. reluctance eh. Pero dahil ang utos ng Diyos, honor thy father and thy mother, sinunod ng ating mahal na Panginoon. At saka, ano ko lang, bilang panghuli, no? Wag na wag tayong magsasawa at magdadalawang isip na magmahal at magbigay ng parangal sa ating mahal na Birheng Maria. Bakit? Unang-una, sino ba ang nagbigay ng parangal sa mahal na Birheng Maria? Ito ay ang Diyos. Sino ba ang unang nagmahal sa kanya, sa mahal na Birheng Maria? Walang iba kundi ang Diyos, no? Dahil si Jesus bilang berbo na nagkatawang tao, 100% igagalang niya si Maria. Amen. Amen, amen. At 100% mamahalin niya si Mama Mary. Amen. Amen. Ako napansin ko kay Brother Albert, mukhang mas bagay ito maging pare eh. Lumala eh. Yung very tone yung ano yun, tone. Talagang Oo. Reverend Father ka na sa susunod. Okay, so wala na po tayo oras mga kapanalig. Napakasarap nung ating talakayan at tatandaan mo yung sinabi ni Brother John Albert Gales ay kaugnay doon sa sinabi ni San Maximilian Maria Kolbe. Huwag kang matakot mahalin ng nanay ni Jesus kasi hindi mo mahihigitan yung pagmamahal na binigay ng anak niya sa kanya. Amen. Tandaan niyo po yan. So yung ating ginagawang kay Mama Mary, veneration, ay wala pa po sa kalingkingan niya ng pagmamahal ng kanyang mahal na anak na si Jesus. Muli, maraming salamat po sa ngalan po ng buong pwersa ng Radio Veritas, ang ating mahal na kaibigan kasama Miss Keska Valera, ating technician, Engineer Edgar Bernardo, siyempre ang aking partner, Brother Angelo po, patuloy tayo maglingkod. Brother Marlon Azuelo. Brother John Albert Gales. at siyempre kasama yung kanyang may bahay, si Jessalyn Bukat. Si Jessa pala yan. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista, nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Susunod na po ang Kristo liwanag sa dilim. Amen.